So, update muna tayo sa ating tank, sa saltwater tank natin dahil may mga nag-request na rin kung ano daw ang update sa ating saltwater tank. So, siguro umpisa natin to dun sa aking 5 gallon. So, ito na yung aking 5 gallon, no? Inumpisa ko to nung October. So, ngayon ay September na. Halos mag 1 year na rin siya, no? At yung last update ko sa inyo na to is namatay yung goby. So yun, since nung namatay yung goby, wala pa rin akong ina-add na isda sa kanya. Hinayaan ko lang siyang magpatuloy. Tapos ang naiwan dito ay dalawang hermit crab, which is ngayon isa na lang dahil yung isa ay kakamatay lang din halos, no? Isa, tapos ito yung natitira, yung kulay blue, ayan. So yan, siya na lang mag-isa dyan sa tank na yan. Tapos i-improve ko pa yan. Bale, ayan, ito na yung kinabit natin filtration kasi ito ay bumibigay na. Tapos i-upgrade ko to, no? Pasensya dun sa may nag-aantay, no? May isa kasi akong friend na nag-request na at nasabi ko sa kanya na nung week na yun ay i-upgrade ko to sa under something, which is di ko rin matrabaho dahil nga busy na rin. So yun, siguro pag abot nito ng 1 year sakto, tsaka ko lang siya ulit talagyan ng isda. Kasi hindi ko rin talaga sila masikaso ngayon ng sobra. So yun lang ang update dito sa aking 5 gallon na saltwater tank. No, matured na yan. So sa hobby, sobrang importante ng matured tank. No, pag meron kang mga tank na umaabot na ng 1 year old, ay isang achievement yun talaga. So kasi pagka matured na yung tank, no, mas na-handle niya ng i-maintain yung parameters. Tapos safe na siya maglagay ng mga inverts, kaya ng anemone at saka mga corals, no. So ayan, wala na rin kasi akong ilaw kaya yan lang yung gamit ko. Kasi yung ilaw niya bumigay na rin sa sobrang tagal, no. Kahit yung ating filtration dahil 1 year na nga yan, halos magwa 1 year na pa. Tapos doon naman tayo sa aking 20 gallon. So ito na yung 20 gallon ko ngayon. Kung naalala nyo yung last update ko sa inyo na to, ayun, nag-upgrade tayo ng filtration. Yung ginawa natin siya ng undersump. So pakita ko muna sa inyo yung undersump niya ngayon. So ayan, so ito na yung undersump natin. Ito yung first chamber natin, tatlong chamber kasi yan. So ito yung first chamber natin, yan, hindi ko naman nalilinis. Ayan yung mga gamit natin, yung alkalinity, tapos itong CChem na clarity, CChem clarity. So meron tayong post about sa CChem na yan. Sobrang effective niya magpalinaw ng tank. So ayan yung unang chamber, no, sa taas meron siyang mga filter floss. Tapos ang unang laman ng chamber ay crush corals, no, na nakabag. Tapos yung porous ring yung pangalawa, and then itong bucky rolls yung huli. Tapos ito is empty lang siya, yung nagpapaangat ng tubig. So wala naman siyang leak so far, no, ganun katagal. So mabilis lang siya mag-evaporate dahil nga dito, dahil nagbubula yan, no. So pag nagpop yung bula, tumatalasay, kaya yan, pansin nyo yan, kaya basa dyan, kaya mabilis mag-evaporate yung tubig, no. So yun, punta naman tayo sa taas. So ayan, mabilis lang tong update na to, no. So dapat ngayon is update lang talaga dahil nga may nag-request sa akin sa YouTube, no. May nag-request na update naman daw sa ating saltwater tank. So una kong update sa inyo is yung mga corals, no. So yung corals, wala na po sila. Corals, yung anemones. So kung naalala nyo nung nag-upgrade ako ng filtration, di ba? Nagsimula yun nung nag-upgrade tayo ng filtration, nagka-problema tayo, nagkaroon tayo ng bacterial bloom. Dahil nabulabog natin yung mga beneficial bacteria na nandun nakatira sa filter natin dati na nandito sa taas, yung top filter lang. So kung di nyo pa napapanood yun, pwede nyo balikan yun, andun yun sa post natin, yung nag-upgrade tayo ng filtration from top filter to undersump. So simula no, nung nagloko yung beneficial bacteria, no, so dumami silang dumami. So ang nangyari naman is nabulabog niya nga, kaya nagkaroon tayo ng bacterial bloom.
So, napansin ko agad yun, no? Pwede yung balikan nyo kung gusto nyo panoorin. Nagka-problema tayo agad nung kinabukasan. Nangyari is, napansin ko na may pagbabago sa mga coral sa behavior nila. Hindi na sila ganun ka-bloom. Tapos yun nga, nagpa-check tayo ng parameters. Ang result ay mataas yung ammonia. Nagkaroon tayo ng ammonia spike, no? So, yun. Tapos, mula noon na hindi ko na siya na-maintain talaga eh. Hindi ko na naasikaso kasi nga sumabay na busy rin ako dahil sa aking academics dahil nga fourth year na rin ako, no? So, yun. Tapos, sa mga isda naman, so, ayan pa rin yung ating damsel. Yan pa rin yung unang damsel natin, yung kauna-una. So, sa mga isda naman, no? So, andito pa rin yung iba nating isda, no? Umpisa natin sa damsel. So, ayan, magwa 1 year na rin yan, no? Siya yung kauna-una ng isda nung tank na to. Yung damsel na yan, yung black and white. Tapos, itong clownfish ay yun pa rin yung clownfish natin dati. So, sila yung, sa di nakakalam, no? Sila yung clownfish na nandun sa 5 gallon natin dati. So, nilipat lang natin sila sa 20 gallon para mas malawak yung lalangoyan nila. Tapos, yung 2 minitang namin dito na binili namin ng GF ko. So, kasi ito, matatakotin to pagka biglang binubukas yung ilaw. Kasi binukas ko lang yung ilaw ngayon eh, para makapag-update nga rin sa inyo. So, ayan siya, yung 2 minitang. So, binili namin yan, maliit pa yan ang binili namin. So, ngayon, pagka nakita nyo, napakaganda ng katawan yan. Mataba siya. Tapos, mahilig siya mga nain dyan sa mga lumot-lumot. So, ayun. Tapos, sa inverts naman, andito pa rin yung ating Nasarius snail, 2. Tapos, isang hermit crab, yung malaki. So, sila rin yung dating hermit crab dyan. Tapos, yung Nasarius snail naman, ito, isingit ko lang yung video. Pero, kanina ko lang siya binidyohan, kanina tanghali. No, kasi, biglaan na din kasi talagang naisipan ko ngayon na i-vlog to, yung update. So, yan, singit ko lang dyan yung video ng hermit crab, saka nung ating Nasarius snail. So, yun, tapos, ang nawala dito is yung, coral banded shrimp natin, nawala na siya. Parang 2 weeks lang ata tinagal na dito sa atin. So, hindi ko alam kung ano yung cost of death niya, no? Bigla lang siya namatay dyan. Tapos, yung cardinal naman natin dyan na pajama. So, binuli sila na ito. Malakas talaga mambuli yung damsel, nakikita ko. Tsaka itong clownfish. So, yun, binuli nila kasi yung huli kong inad na isda. So, yung pistol shrimp naman, no, parang bigla lang din siya nawala, no? Pero, nalaman kong nawawala na siya is nung yung butas na to, yan, ay hindi na active, no? So, dati kasi pinagpakain ako, yung hukay na yan is malalim talaga. Tapos, pag naglagay ako ng pellet, lumalabas siya dyan, namumulot siya ng mga pellet, no? Tapos, ayan, ito rin yung kabilang butas. So, ayan. Hindi ko na siya nakikita, na bigla ko siyang hindi nakita. So, ito pala, pakita ko sa inyo yung hermit crab. So, ayan. Siya pa rin yung lumang hermit crab natin, no? Yan. So, yan lang yung update sa tank natin. At saka isa pa nga pala, so, dapat kasi talaga is update lang to ng tank, no? Na kung ano lang ang lagay. Pero kanina kasi is pumunta kami ng shop. Kuha namin dito ng shop ng salt water. Kasi dapat bibili kami ng natural seawater. Dahil meron ding fish tank yung GF ko, which is 5 gallon na salt water, din may 2 clownfish at isang damsel na parang same na to pero mas maganda dyan. Hindi ko lang alam yung specific na tawag doon sa damsel na yun, pero halos ganyan siya, pero yung buntot niya is makulay. May kulay ito kasi medyo transparent yung buntot. So yun, dapat bibili namin ng tubig kanina. Tapos ayun, ayan, nabudol na naman tayo, no? So may binili tayo itong Engineer Goby. Yan, maliit pa. So ito, kanina nung papunta kami doon sa shop, nakapag-video naman yung GF ko kanina nung papunta kami. Biglaan lang din talaga kaya hindi na ako nakapag-intro nung umaga, no? So ito, panoorin nyo muna yung update dun sa pagpunta namin.
Yung kaya tayo nabudol dyan is nakita ko yung Engineer Gobi doon na malaki. So, ang ganda niya. Pero, hindi namin kinuha yung kasi nga malaki na. No? Mas gusto kasi namin nag-start sa mga maliliit pa na isda. So, mura lang din sana yon. So, ang kuha kasi namin sa Engineer Gobi na to is 200. And then, yung nandun na malaki na is 300. So, bali 100 lang yung aagwat, no? Pero itong kanami maliit para mas ma-enjoy namin yung paglaki niya. Mas ma-appreciate namin. So, ngayon is pakakawalan ko na rin to kasi almost 1 hour na tong nakababad dyan, no? Kasi nakauwi ako gabi na rin. Tapos nilagay ko ulit siya dyan sa tank para ma-acclimate. And then nagpahinga pa ako. Tapos saka na tayo nag-record ng vlog na to. So ngayon, i-release na natin siya dyan sa aquarium. At tingnan natin kung saan siya magbabahay. So possible na dito. Kasi merong cave yan sa loob sa ilalim ng rocks. Tapos ito, meron din. At ito yung isa, yung panghuli. Yan. So yun, i-release na natin siya dito sa tank para makasettle na siya, makahanap siya ng bahay niya. At try natin mag-update bukas kung ano ang lagay nila. So ito na, ready to release na. So usually hindi ko talaga sinasama yung tubig pagka ganito may bagong isda, no? Hindi ko sinasamang ibuhos yung tubig, pero ngayon kasi is alas 10 na, hindi na ako makakalabas para kunin yung mga gamit ko. So ngayon isama ko na siguro ibuhos yung tubig na dito sa tank. So yun, release na natin to. Tingnan natin din maging reaction ng mga isda natin. Yung 2 minute ang ayaw talaga niya lumabas, no? Gabi na rin kasi. So bukas pakita ko siya sa inyo. Okay, wait, release na natin to. So ayan na yung ating Engineer Gobi. Okay, so ayan siya. Ayan. Kahit black and white lang siya, maganda pa rin yung itsura niya. So yung kanya talaga sa shop na malaki, nakakuha talaga niya attention ko, napakaganda. Pero hindi natin kinuha dahil nga malaki na rin. Ito kinuha natin maliit para mas enjoy natin, mas ma-appreciate natin yung paglaki niya. So ayan, naghahanap siya ng matutuluyan. Hindi naman siya inaaway nung ating damsel tsaka ng mga clownfish, no? Normally din ang mga Engineer Gobi is bottom dweller sila, no? Nasa baba lang sila lagi. So ayan, nabudol tayo sa shop kanina dahil nga naka sale sila ngayon. Meron silang 10% off discount dahil nga kanina ay anniversary din ng shop nila. So meron silang 3 days sale dahil 5 years nga ba, 5 years anniversary na ng shop. Kaya ayan, bumili na rin tayo. So ayan yung ating bagong isda, ang ating Engineer Gobi. Okay, pero dito naman sa tank na to, no, actually hindi ko na siya napapates for more than 2 months yata or 1 month, no? Pero sa tank naman na to, walang namamatay halos na nagkasakit, no? Mostly yung namatay dito is nabully, no? Nabully lalo yung pajama cardinal na dalawa. Bala ko talaga nung nakita ko binubully, inilipat ko na sila dun sa 5 gallon kasi nga wala ring isda. Ang nangyari is nung kinabukasan nung naisip ko yun, wala na, patay na. So ayan yung ating bagong isda, no? So yun, ito lang ang update, no? Soon mag-chorus ulit tayo kasi okay naman to pagka nalipat tayo ng kwarto. Tsaka tutuloy na rin yung project na 75 gallon kasi meron tayong 75 gallon na nakaabang na doon sa may kwarto. So kung nag-enjoy kayo sa panood, yun lang muna sa ngayon. Update ulit ako sa sunod. Maraming salamat sa inyong panood and God bless.